Magandang umaga sa inyong lahat. Ani ng aming guro na nakasilip mula sa pintuan habang kami ay nagkakagulo. Lumipas ang ilang segundo, nagsalita muli ito. Klase, hindi pa ba kayo mag-aayos? Bumati na ako, wala man lang pumasok. Pagsambit nito sa seryosong tono, may seryosong mukha at ipinatong ang kaliwang kamay sa kanyang kanan na kamay at ang lahat ay tumahimik, nagsipuntahan sa kanilang mga inuupuan. Pumasok si Mrs. Ferrer sa classroom at ibinaba ang kanyang mga kagamitan sa lamesa. Kapansin-pansing hindi pa rin nawawala ang yamot nito sa hitsura at ekspresyon niya. Bumuntong hininga ito ng malakas na rinig ng dalawang kong katabi. Hindi pa kayo nadala sa unang meeting. Second week of class na. Ganyan na agad kayo. Or the first day was just my impression na ganun kayo kaanghel. Hampas nito sa lamesa gamit ang folder na dala nito na ikinagulat ng karamihan. Tama ba? Mahinhin itong pagtuloy. Tumahimik bigla, sana ganyan palagi. Pag-irap nito sa klase at tumalikod para magsulat sa whiteboard. Get your yellow papers out. Kailangan niyong mag-take notes dito sa mga isusulat ko. Sumbat nito at kumuha ng erasable pentel pen sa gilid ng lamesa at simulang nagsulat. Stolibay, sinsit ni Yorish galing sa kabilang lamesa. Bakit? Bulong ko habang nakatingin sa sinusulat ni Mrs. Ferrer. Pwede pa kopya na lang ako sa notes para mamaya. Sagot nito sa tanong ko. Pwede naman. Miss Agapinay, Miss Platero, what do you think you two are doing? Nasaan university kayo? Pagsingit ni Mrs. Ferrer, na ikinaduot ng paghinto ng pag-usap namin ni Yorish habang nakataas ang kilay nito at inilagay ang kaniyang salamin sa taas ng ulo niya. Nag-focus kami sa sarili naming upuan at nanahimik. Tila ba'y nervyos ang naamoy at nararamdaman ko sa paligid kapag nagsasalita si Mrs. Ferrer. Sagot muling pagbanggit nito. Bumuntong hininga ako at tumayo sa pinakakinaupuan ko. Up po, mahinhin kong pagsagot. Up? University of Peru? University of Panama? Excuse me, Miss Agapinay, you are a tourism student, so you should apply your course to your daily speaking and daily lives. I repeat, where are you studying at? Pagsumbat nito sa akin. Lalo akong kinabahan dahil sa mga binanggit niya mga salita. Hindi ko mawari ang buhay ng isang kolehiyo, ngunit kailangan ko nilang buksan ang isipan ko. Para bang lahat ay nakatingin sa akin. University of the Philippines po, Mrs. Ferrer. Pagsagot ko na tinugunan ng malalim na buntong hininga ni Mrs. Ferrer. Napaka-terror niyang guro pero kailangan ko rin to para sa kinabukasan ko. Napatingin na lang kami ni Yorish sa isa't isa at sa kalaunan ay umupo na rin ako. Makalipas ang ilang oras ay kaniya-kaniya na kaming pumunta sa mga dorm namin para magpahinga. Laking gulat ko pa nga na si Yorish yung roommate ko pero sakto din na ako mahihirapan na puntahan pa siya sa sarili niyang dorm para pakopyahin siya ng mga notes sa mga lesson namin. Nakapasok na kami pareho ni Yorish sa kwarto namin. Bungad sa mga mata namin ang plate number na nakalagay sa itaas sa likod ng pinto. Room number 2003, owned by Miss Dolibay Agapinay and Yorish Platero. First year college pa lang ako, which means literal na second week ko pa lang to sa UP. Madami-dami nga yung estudyante dito at bihira lang yung naaprubahan kaya laking pasalamat ko na nakapasa ako. Malaking eskwelahan rin kasi tong UP. Dito graduate si late Senator Miriam Santiago. Ah, Dolly. Pwede pa hiram na nung notes mo. Kailangan ko lang talaga. Ngiti nitong pagsabi sa akin na agad ko rin namang sinunod yung utos niya. Sinundan niya na rin ang pasasalamat. 9 p.m. Good evening. A lovely evening to y'all. This is an urge announcement for tourism students. Bago ko pa man may pikit ang aking mga mata, ay narinig ko ang anunsyo. All of you will have your first tour at Baguio City. We'll be making further announcements regarding with the occasion. The other details will be provided by your professor. Thank you so much and have a great sleep, everyone. Baguio? Sigaw ko sa isip ko. Hindi pa ako nakakapunta ng Baguio, kaya enjoying ko na rin as if it's my last moment stepping up to that place. Of course, di naman maiwasan to. Since college na rin naman ako, kailangan kong magbunot ng mga importanteng detalye, baka magagamit ko pag nagka-thesis na kami.
Umalarma bigla ang aking telepono, si nanay siguro to. Sinagot ko rin naman agad at tama nga ako. Musta naman dyan na? Kamusta ka? Nakakain ka ba ng maayos? Ay nako, 4 na taon pa hihintayin ko para makita-kita ulit, dali-daling pagsambit ni nanay. Okay lang naman ako. Ito, pangalawang linggo na pagalitan ni Mrs. Ferrer. Paano ba naman kasi nahuli kami ni Yorish? Nag-usap habang may sinusulat siya sa harapan, ako pa napagdiskitahan. Nakakain naman ako ng maayos, ma. Kamusta nga pala si tatay diyan sa ospital, sagot ko. Ayun nga kaya ako napatawag. Kailangan niya ng operasyon sa puso, lumalaki na rin yung butas ng puso niya, at mas lumalala yung sakit ng tatay mo sa atay. Pero huwag ka mag-alala, nak. Pagbubutihin kong magtrabaho para maahon yung pinansyal na kailangan ng tatay mo. Nanakit ang dibdib ko nang marinig ko ang mga yon. Sabi ko na sa inyo, ma, magtatrabaho na lang sana ako pagkatapos ng senior high para kahit papano makatulong ako sa inyo. Ay naku, wag na, kailangan mo makapagtapos sa kamalaki naman ang kinikita ko. Napag-uutangan ko naman ang tita Nerissa mo, kaya wag ka na mag-alala diyan. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, nak. Narinig ko rin sa telepono kung gaano kalala yung ubo ng tatay ko na mas nagpa-alarma sa akin. O siya. Kaya muna dyan mag-isa. Ana, tawagan kita sa susunod. Love you, nak. I love you too, ma. Maluha-luha kong pagsagot at saka ibinaba ang telepono. Laking gulat ko na may humihima sa likod ko, si Yorish lang pala. Kakayanin mo yan? Magtiwala ka sa Panginoon. Kakayanin natin yan. Malaking ngiti ang isinalubong sa akin nito at naglabas ng thumbs up bago ako ahapin. Napagaan na rin ang loob ko at di na rin nagtagal. Sabay na rin kami natulog sa bunk bed. 4 a.m. Alarm clock rings. Nag-unat ako ng mga buto nang marinig ko ang pagtunog ng alarm clock at pinatay ko na rin ito. Bumaba ako mula sa pangalawang palapag ng bunk bed at naglalaway pa rin si Yorish. Hindi ko na muna gigisingin since 6:00 pa naman yung pasok namin. Kailangan ko lang talagang maghanda para sa Gen Math ngayon. Baka magpa-recitation yung professor namin. Habang nag-aaral ako sa lamesa na may lampara sa gilid nito, nakamdam ako ng tapik sa likod ko. Lumingon ako pero andun pa rin naman si Yorish sa higaan. Natutulog at kaming dalawa lang yung tao dito sa kuwarto namin. This can be solved by the formula of exponential. Isang kalabit muli ang naramdaman ko mula sa likod ko at dito ako nanimulang mangilabot. Sa pagkatalikod ko, gulat ko na si Yorish na may hawak na malaking ilaw sa kamay na nasa baba ng kaniyang mukha ang sumalubong sa akin na nagdulot ng pagkabulantang at pagtalon ko mula sa kinaupuan ko. Napahawak na lang ako bigla sa dibdib at sumimangot. Aga mo naman magising, para saan yan? Tinuro ni Yorish ang yellow paper na nakapatong sa lamesa ko habang nakamarka pa rin sa kanya ang pigil na tawa sa mukha ng mga ngiti niya. Nag-alarm clock ako. Masaya ka na ba? Ito, kala ko naman minuto na ko, 4:00 pa naman ng madaling araw. Yamot kong pagsumbat sa kanya. Nagising din ako sa alarm clock mo, no? Nagkunwari lang akong tulog para makatiyempo ako. Para saan ba yan? Sagot nitong may kasamang halakak. Advanced reading, baka may oral recitation na naman sa math mamaya. Ikaw, ano balak mo? Sagot ko at umupo na sa study table muli. Basic lang yan. Anyway, punta lang ako sa canteen, bili ako pagkain. Study well, Dolly. Tumango na lamang ako sa dali-daling pagsabi nito bago lumabas ng kuwarto. 6:00 ng umaga, nasa designated room na ako. Math pa nga unang subject. Mr. Fernandez, yung asawa mo natagpuan patay sa office mo. Isang tagalinis na nanginginig ang nag-interpreta sa gitna ng klase ni Mr. Fernandez sa amin. Nanlaki ang mata ni Mr. Fernandez sa balitang natanggap na maski buong klase ay gulat na gulat at saka siya lumabas at sinundan ng tagalinis. Don't you think she's just making some stories para mawala yung focus niya sa pagtuturo? Tula last week, sabi naman, ang daming papeles yung kumalat sa office ni Mr. Fernandez. That's sus. Banggit ng lalaki na nasa tabi ko. Nagulat ako kasi di naman kami ganoon ka-close o baka nagulat lang din siya sa balita kaya bigla na lang siya nagsalita. Pumutong hininga ako at nagkamot ng ulo bago magsalita. Hindi natin masasabi saka nakakapanghinayang naman na bigla.
Napahinto ako na marinig kong nagkahanda-uga sa pagyak si Mr. Fernandez. Patay si Mrs. Ferrernio. Pete patay yung asawa ko. Narinig kong mga phrases na makapasok sa room ulit naman. Ang daming bulong na pumapaligid na maski ako ay hindi mapakali. Anong patay? Bakit namatay? At sinong pumatay? Ang matindi, nasa loob pa ng UP. Hindi impossible yon. Indescribable. Nasaan niya pala yan nasa tabi mo? But I forgot to introduce myself first. I'm Russell Visme Voltrenyu. Ang daming nagpapanik sa klase, pansin ko ang wala si Yorish. Dismissed na rin ang klase dahil sa nangyari, nakakagulat. I'm Dolly Bayaga Pinay, but you can just call me Dolly specifically. Sagot ko na nagdulot ng pagkangiti nito. Dudugtungan ko pa sana kung anong alam ko tungkol sa kanya. Wala si Yorish, ngunit bigla na lamang ito pumasok sa room na duguan ang gamit. Nakita ko, mangiyak-niyak nitong banggitin ang mga salita habang ginugulo ang buhok niya. Agad akong tumayo sa tatayuan. Yorish, hindi rin ako mapakali. Sinong nakita niya? Binabalot ako ng mga tanong na hindi ko rin naman masasagot. Nakita ko mangiyak-niyak nitong banggitin ang mga salita habang ginugulo niya ang buhok niya. Agad-agad akong pumunta sa kinakatayuan ni Yorish. Hindi rin ako mapakali. Anong nakita niya? Binabalot ko ng mga tanong na hindi ko rin naman masasagot. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Bakit? Bakit ang daming dugo sa katawan mo? Pag-aalala ko na lalong nagpabuhos ng luha ni Yorish at inakap ko. Babae, anino? Sa salamin. Chainsaw, hati-hati. Yayan yung pumatay at mahigpit nitong pagsabi sa higit palalo ang pagyakap sa akin. Lumingon ako, nakita ko silang lahat, marka sa mga mukha nila ang pagkagulat niya. Paano kung nagkukunwari ka lang? Paano kung ikaw yung pumatay? Panandali ang sumbat ng isa naming kaklase. Hindi ako yung pumatay. I remain as a witness, Mr. Fernandez. You could just... Napahinto na lamang si Yorish nang sampalin ito ni professor namin. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Basta alam ko kailangan niyang tumestigo. Anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw nitong ni Mr. Fernandez. At dali-daling hinawakan ang necktie ni Yorish na parabang nagbabanta at nanlilisik ang mata. Sagot, muling sambit nito. Pumagit na lang ako sa kanilang dalawa. Kasi alam kong wala na sa limitasyon si Mr. Fernandez. Accusation will never be right na. Mr. Fernandez, kalma ka lang, yung pulis paparating na siguro, doon kayo mag-usap. Nandot na lang ako manghilayan nito ang necktie ko. Pumapagit na ka. Paano kung magkasabwat kayo? Mr. Fernandez, don't you dare lose your profession. We are all your students, so don't just make any accusations around here. Lumapit si Russell Vic doon sa kaklase kong nambintang kay Yorish kanina. And you, your name is Elijah Canada. Nambibidintang ka bigla. What if ikaw? Ang banggit nito. Ano ako? Binibiktima lang kayo ng babaeng yan. Ni hindi nyo nga alam kung totoo sinasabi niyan since may blood stains sa damit niya. Sumbat nito sa malakas na tono habang nanlalaki ang mata niya. Miss Canada, tigil na muna. All of us, including the principal, the heads, teachers, will be definitely investigated, most especially yours. Get your dorms, class dismissed muna dahil sa sudden na pangyayari. Di ko pa rin masink in. It's much better if I take a rest. Kalmadong pagbanggit ni Mr. Fernandez at saka umalis nang may luha sa kanyang mga mata. Dali-dali kong hinatid si Yorish sa sarili naming dormitory at tinulungan na ring linisin ang gamit niya. At ang sarili niya masyadong madugo ang pagpapatay based sa kwento niya. Hindi lang tinanggalan ng kamay at braso, pero dahil di pa kontento sa nagawa, pinutol na rin yung ulo gamit ang chainsaw.